Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. Kasong perjury isinampa ni BP Sara laban kay Ramil Madriaga. 3.65 million pesos smuggled sigarilyo nasabat sa Davao Oriental at iligan 7 arestado. 868 explosive hazards na neutralized ang first EODC sa 3 lalawigan sa buong buwan ng Pebrero. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Naghain ng kasong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na humarap bilang testigo sa impeachment complaint laban sa kanya. Nagtungo si Duterte sa Office of the Prosecutor sa Taguig City ngayong Miyerkules kasama ang ilang witness at kanyang legal counsel para formal na sampahan ng reklamo ang umano'y dati niyang bagman. Sa isang pahayag sinabi niyang si Madriaga na nakapiit dahil sa kasong kidnapping ay nagkunwaring taga-suporta ng kanyang kampanya noong 2022 elections bago lumitaw bilang testigo laban sa kanya sa Kamara. Inihalintulad niya ito sa mga umano'y taktikang ginamit noon sa kaso sa International Criminal Court laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan anyay may mga testimonya na batay umano sa mga gawa-gawang kwento. Matatandaang inakusahan ni Madriaga ang vice-presidente ng paggamit ng pondo mula sa pogo at drug dealers para sa halalan noong 2022. 7 katao ang inaresto sa Baganga, Davao Oriental noong Marso 3 matapos maharang ng mga operatiba ng Philippine National Police o PNP ang 50 sako ng smuggled Walton menthol cigarettes na nagkakahalaga ng 1.25 million pesos. Nahuli ang grupo habang umano'y nagtatransport ng kontrabando na walang kaukulang dokumento at health warning. Samantala sa Barangay Upper Luwina, Iligan City, nasabat kamakailan ang 60 kahon ng Canon cigarettes na tinatayang 2.4 million pesos mula sa abandonadong sasakyan. Pinaniniwala ang tumakas ang mga sangkot bago dumating ang mga otoridad. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na kalakalan ng tabako sa rehiyon. Patuloy ang hot pursuit at investigasyon laban sa mga responsable. Matagumpay na na-neutralize ng First Explosive Ordnance Disposal Company o First EODC, EODBN, SPTCOM, Philippine Army ang kabuang 868 explosive hazards sa magkakahiwalay na disposal operations sa Camarines Norte, Masbate at Tarlac sa buong buwan ng Pebrero 2026. Noong Pebrero 1, nasa 500 IEDs at UXO ang itinapon sa Labo, Camarines Norte. Sinundan ito noong Pebrero 7 sa Milagros, Masbate kung saan 234 explosive items, kabilang ang improvised mines at grenades, ang na-neutralize ng 3rd EOD Platoon katuwang ang ibang unit. Nagtapos ang operasyon noong Pebrero 18 sa Crow Valley, Capas, Tarlac, kung saan 134 UXO ang ligtas na itinapon kabilang 100,000 general purpose bomb. Ayon sa militar, malaking hakbang ito sa pagbawas ng banta ng hindi sumabog na mga pampasabog at sa pagpapatibay ng kaligtasan sa mga apektadong komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.